TRO doon sa pag-offer ng video as evidence. Pero kahit attorney na inadmit na to ng prosecution bilang ebidensya nila, kahit sa ganung punto, wala pa rin siyang connection dun sa sinabi. Oo, kasi ang normal na proceedings na nangyayari ay nagpepresenta ka at nagpapamarka ng ebidensya kung may kinalaman ito doon mismo sa tinetestify ng kasalukuyang witness. Attorney JJ, you might want to emphasize po sa ating mga manonood kung ano yung mga mahalagang nangyari ngayong araw po na ito dito sa paglilitis, dito sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Siguro mahalaga dyan ay yung pagpresenta nga ng doktor na humahawak daw ng kalusugan ni dating Pangulong Arroyo. Pangalawa ay yung dating staff sa Office of the Vice President, kung si Pangulong Arroyo ay nasa Vice Presidency pa. At pangatlo nga itong cameraman. Lahat ng ito ay prinisinta nila siguro upang ipakita unang-una yung kalagayan ng kanyang health, pangalawa yung closeness nila ni Justice Corona, at pangatlo nga ay yung katibayan ng TRO. Balikan ka namin. Puntahan natin yung press briefing ng defense ngayon. Sige. Supreme Court para sa panahon ninyo na pagpresenta nyo ng testigo at ebidensya. Well, alam niyo po, kasama po, may mga pangalan ho ng mga mahistrado na aming inilagay doon sa aming manifestation compliance na sinumite. Ngunit tandaan ho natin, nung sinumite namin ho ito, wala pa hong desisyon yung Senate Impeachment Court doon sa request for subpoena of certain justices and certain court records ng prosecution. Wala pa rin ho itong desisyon yung Supreme Court nung amin po itong ipinalabas. Ngayon po na meron ng desisyon ng Senate Impeachment Court na nire-respeto ho yung judicial privilege at yung pagtanaw ho nila na ang Korte Suprema ay co-equal branch ho nila at hindi ho nila maaaring pilitin na maglabas ng records or tumistigo ang mga maestrado. At dun po sa Supreme Court resolution na pinapakita ho na absolute and confidential ho yung mga deliberations ng Korte Suprema, kami po ngayon ay hindi na po maaari sa depensa na ipresenta pa ho itong mga mahistradong ito. Ngunit kung sa pagkakataon ho na kami na ho ang maglalatag ng aming ebidensya at tingin po natin na itong mga mahistrado ho ay makakatulong ho doon sa aming depensa, maaari naman ho silang mag-appear voluntarily, katulad lang rin po kung ano po ang nakaatas ngayon kay Justice Sereno. Ayun po, Rex Remitio, Global News Network. So, sang-ayon po ba kayo dun sa panggagalaiti kanina ni Senator Santiago regarding dun sa isasagawang survey sa University of the Philippines tungkol dun sa kung dapat na bang makonvict si Chief Justice? Para sa akin, dapat siguro sa ngayon, dapat hindi tayo magre-rely sa kahit anong survey kung anong gagawin dito sa impeachment. Kasi meron nga tayong senator judges na bago pa magsimula ang impeachment, nanumpa sila na gaganap sila bilang husgado. Ibig sabihin, bilang husgado, ang kailangan nilang tignan kung ano yung ebidensya na malalabas dito sa impeachment trial at saka kung ano rin ang nasa batas, diba? So, hindi dapat na magiging batayan ng desisyon ang resulta ng kahit anong survey o kung anong mga iniisip ng mga mamamayan. Alam ko na dapat sinasabi nila na dapat masunod dito ang publiko. Kaya nga tayo may impeachment process at meron tayong trial ay dahil meron tayong mga umuupong husgado na binibigyan na natin ng kapangyarihan at rinrespeto na natin ang kanilang abilidad na magdesisyon dito na kailangan nating respetuhin at sundin sa dulo. Okay, karagdagan lamang po sa sinabi na aking kasama na si Attorney Karen, may kita niyo po rito ang mga sinasabi ni Senator Miriam ay hindi na po namin kailangan ipaliwanag. Napakaliwanag po nito and direct to the point. I think ang ating mga kababayan ay naintindihan lahat ng salita na kanyang ginagawa. In fact, our countrymen, ang mga kababayan natin, hinihintay kung anong sasabihin na susunod ni Senator Miriam. So kami, hindi na namin kailangan bigyan pa ito ng paliwanag at yun ay kanyang opinion na I think yung ating mga kababayan will be in the best position to know what is to follow. Ayun po, sir. So, assuming po na kahit sino mang research firm like SWS ay magsagawa ng isang statistically tested na nationwide survey regarding sa kung dapat ma-convict or ma-acquit si Chief Justice, ano po yung stand nyo doon?
Ganito po yan, liliwanagin ko po yan sa survey. Napakaganda ng katanungan po ninyo. Kasi sa mga panahon ngayon, malaking bagay yung survey. Biglang may lilitaw na, uy, survey nito. Ano pa ang dapat pagbatayan sa survey? Ganito po kasi yan, ang aking pagkakaintindi. In fact, sa batas nga po, tinatanong namin yan, can the court take judicial notice of a survey? Pwede po ba? Ang katotohanan po ay hindi. Bakit? Kasi po ganito yan. Ang survey po, nagva-vary yan. Depende kung ilan ang participant. At yan po ang press briefing ng defense. Puntahan natin si Ralph sa labas ng Senate floor. Ralph? Okay, Kati Gio, umani nga ng iba't ibang reaksyon mula sa mga membro ng mga kawini ng media at maging sa mga sibilyan na nanonood nitong impeachment trial nito ni Chief Justice Renato Corona ang muli na namang panggagalaitin ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago sa prosekusyon. At sa mga nakausap nga natin sa mga kasamahan natin sa media, ay nagkaroon nga ng iba't ibang reaksyon patungkol sa reaksyon ni Senator Santiago. Una na nga dito ay ang unsolicited advice nila kay Senator Santiago na medyo mag-tone down naman daw dahil nga sa tumataas itong blood pressure. Pero medyo expected na natin na medyo hindi nga ito expected from Senator Santiago kasi given her personality and the like. But then again, yun nga, sana ay mag-calm down daw ng konting-konti lang lamang daw itong si Senator Santiago. But then, katulad nga ng kasalukuyang isinasagawa ngayon ni Senator Juan Ponce Enrile na at his age ay medyo kalmado pa din. Pero then again, ayon naman sa prosecution, regardless of kung papaano tratuhin sila ng mga senator judges, ay tatanggapin nila ito ng buong buo. At ayon pa nga sa kanila ay wala na silang tatakbuhan kumpara nga sa depensa na may tatakbuhan daw sila ng mga ang Korte Suprema. Pero pinasinungalingan naman ito ng depensa at ayon nga sa kanila ay they are just abiding by the rules. At sa press ko naman na isinagawa ng prosecution kanina ay hindi nila umano bibitawan itong kagustuhan nila na makuhang witness itong si Justice Sereno dahil sa paniwala nila ay malaki ang magiging kontribusyon na magiging testimonya nitong ni Sereno. At dahil dyan, Kati, Gio, at yan ang pinakahuling detalye mula dito sa labas ng Senado. Maraming salamat sa iyo, Ralph Rivas, at ipagpatuloy lang natin, Attorney JJ, yung kanina kasagutan mo na nabigay mo na yung dalawang mga dapat tandaan. Ano pa iba? Ang pangatlo dyan, ang interesting nga dito ay itong testimonya ng cameraman, sapagkat kung titignan mo lang siya at face value, ano nga namang kinalaman itong mga snippets ng raw videos na ito. Pero sa malalimang pag-iisip, isipin mo, teka nga muna, lumabas ang press ko ng 4 o'clock ng hapon or around that time, maya-maya ilang minuto lamang ay ito na yung abogado nila at sinasabing ako ang representante ng nasasakdal at sumunod ay nagbabayad na. Kagaya nga ng pag-usapan natin kanina nung off-cam, paano nakapag-withdraw ng 2 milyong piso gayong lagpas ng alas 3 ng hapon, alas 4 pa inilabas. So, ito yung mga bagay na pag-iisipan natin. Although, I don't want naman to put a very bad impression on these videos, pero siguro marapat na kahit sa palagay natin magulo yung proceedings, isipin din natin itong mga circumstances na ito na nagsasurround dito sa mga pangyayaring ito. Carlo, on a final question, ano sa tingin mo yung naging epekto or yung halaga nitong UP survey ng mga estudyante? Sa tingin ko po, dapat i-welcome natin itong survey ng UP. Tama lang po na pahalagahan natin na yung mga kabataan ngayon, nakikialam po sila. Hindi naman po dapat i-honor natin yung right ng kabataan. At kung sino man na makilahok po sa paglilitis na ito, buti nga po na nakikinig pa po sila. In fact po, whether you're kabataan or not, sana po ipamahagi natin sa mga senador, sa mga congressman, yung mga opinion po natin sa paglilitis na po ito. Maraming salamat for joining us this whole day, Attorney JJ and Carl. Samantala, Gio, balikan lang natin ang highlights ng Day 24 ng paglilitis. Nagumpisa po ang paglilitis sa pamamagitan ng manifestation ni Congressman Nery Colmenares ng prosekusyon tungkol dito sa kaduda-dudang pagkawala at pagtanggap muna ng TRO ng security guard at driver at pagkawala nitong mga ito bago sila nakatakdang mag-testify sana. So nakita na from the holding room may tumawag daw doon sa driver at sa security guard at sinabi nitong dalawa nagpapaserox lamang sila at bigla silang napaalis.
at napunta nga doon sa punto ng usapin ulit sa sa pagsubpina sa mga justices dahil nga kaakibat itong pangyayaring ito sa dalawang motion na sinumite ng mga prosecutors. At na-post ni Senator Juan Ponce Enrile sa prosecution na bakit hindi na lang sila ang mag-imbita kay Justice Sereno? Bakit ang impeachment court pa? At nabahala nga ang ilan sa mga senator judges dahil tila ang move na ito ay magre-resulta sa pagbabangga na naman ng Supreme Court at ng Senado. Matatandaan natin, Gio at mga kaibigan, na ilang beses nang naiwasan itong clash o constitutional crisis sa pagitan ng dalawang sangay ng pamahalaan at napagalitan nga nitong si Senadora Miriam Defensor Santiago itong prosekusyon sa paggigiit ng pagsusubpina dito nga kay Justice Sereno. Nakikita natin na doon nga nasabi ni Senator Miriam is, are you inviting a collision course between the judiciary and the Senate impeachment court? At nasabi nga niya that it must stop now, na yung mga ganitong klaseng pagdebate o pagtanong sa senator judges ay dapat patuloy na tumigil at ang pagdedebate lamang ay magmumula sa prosecution at sa depensa. And the rulings of the Senate impeachment court are final once they have ruled. Kaya nga iginiit nitong si Senate President Juan Ponce Enrile na i-uphold yung kanilang naging ruling na huwag ipasubpina ang kahit sinong miyembro ng Korte Suprema. Samantala, Gio, ipinisinta ng prosekusyon ng kanilang first witness para ngayong araw si Dr. Juliet Gopez Cervantes. Siya ang naging main attending physician ng dating Pangulong Arroyo sa loob ng 5 taon. So bagamat hindi na-qualify bilang expert witness, nasabi ni Dr. Cervantes yung mga certificates na-clarify niya at na-authenticate niya ito. Puntahan natin yung sunod na witness na pinisenta nila, yung from the Office of the Vice President, Chief Admin Officer Emma Obandor, kung saan pinisenta ang Certificates of Service bilang consultant ni Renato C. Corona, ang ating Chief Justice. Ito naman nakikita natin sa ating mga TV screens ang pangatlong witness na prosekusyon para ngayong araw na ito, si Edmond Losala, ang cameraman ng ABS-CBN. Siya ay tumistigo kaugnay sa pagkuha niya nitong video na ipinakita before the impeachment court ng prosekusyon. Unang video ito ay ang press briefing na isinagawa ni Supreme Court Administrator at spokesperson Attorney Maidas Marquez noong November 15, 2011, bandang 1:00 ng hapon. Pangalawa, yung video na nakita natin, itong interview nila dito sa kay Attorney Ferdinand Topacio at ang video naman ng tangkang pagbabayad sana ng 2 milyong pisong cash bond ng kampo ng dating Pangulo. At dito sa tatlong video to, nirelate nila yung mga oras ng mga pangyayari. After the press conference of Maidas Marquez, in 15 to 30 minutes daw, na-record ang interview with Attorney Topacio at patuloy din doon ay na-record naman ang pagkuha or pagsumite sa cashier ng Supreme Court ang mga cash bonds. Samantala, bukas, Gio, ay magpapatuloy itong cross-examination ng depensa dito sa witness pa rin ng prosekusyon na si Edmond Losala at inaasahan na ipipresenta pa nila bukas itong ilan pang mga miyembro ng media, pawang mga cameramen, patungkol pa rin dito sa pag-prove nila nitong kanilang mga aligasyon sa Article 7. At yan po, dito po nagtatapos ang aming coverage ngayong araw. Ako po si Gio Tingson. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Maraming salamat po dito sa ating mga partners sa ating coverage na ito, ang Philippine Information Agency, IBC, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, at 15 local radio stations and cable networks nationwide. Magbabalik po kami bukas, bandang 1:00 ng hapon, para sa panibagong araw na naman ng paglilitis. Maraming salamat at mabuhay Pilipinas.